Kaya bilang refleksyon muli mga kapatid, sa mga panahon na humaharap tayo sa mga higanteng hamon ng buhay, look back, alalahanin natin ang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay sa nakaraan. Ganyan nanalig itong si David. Isang magandang araw ng linggo muli mga kapatid. Welcome po muli to my channel Bro Archie TV. Sa umagang ito ay nais kong pag-usapan natin yung nandoon sa 1 Samuel 17. In verse 50, natalo nga ni David si Goliath sa pamagitan ng tirador at bato. Napatay niya ito kahit wala siyang tabak. David's faith. Ito po ay istorya ni David at ni Goliath. Itong si David, isang batang pastol, ay natalo ang isang Philistine warrior na si Goliath sa pamagitan lamang ng bato at tirador. This story showcases David's faith in God and his trust in God's power to deliver him. Ito kasi mga Pilisteo na ito ay matagal ng kaaway ng bansang Israel, at itong si Goliath represents a significant challenge to the Israelites. David's faith in God is the central theme of this chapter, itong 1 Samuel 17. He trusts God to deliver him from Goliath and God gives him the victory. At sa umagang ito, pag-usapan natin si David nagtiwala sa Panginoon, nagtagumpay. Pag-usapan natin yung pananampalataya nitong si David. Paano nga ba nanampalataya itong si David sa Panginoong Diyos? Upang sa modernong panahon ay magamit din natin upang talunin ang mga higante ng buhay, kung ano man ang mga higante ng buhay na kinakaharap mo sa ngayon. Unang bagay, si David ay nanampalataya sa buhay na Diyos. Makikita natin yan in verse 26. Sino ang paganong ito na humahamon sa hukbo ng Diyos na buhay? Sabi niya in verse 36, isasama ko po sa mga ito ang Pilisteyong iyon sapagkat ang nilalait niya ay ang hukbo ng Diyos na buhay. Si Saul at yung mga tauhan niya, parang walang mga nag-e-exist na Diyos sa kanilang buhay. Kaya nga yung paghamon ni Goliath sa kanila, mga nagtatakbuhan, nanginginig sa takot. At si Saul, makikita natin kung babasahin natin, obserbahan ang chapter na ito ng 1 Samuel 17, talaga makikita mo yung doubt sa puso ni Saul. Sabi niya, parang ganito, bata, tagilid ka dyan, kasi simula pagkabata niyang si Goliath, talagang batikang mandirigma yan. Parang ganon yung sinasabi niya kay David. At yung mga tauhan niya, pinremyuhan niya na at lahat. May kayamanan, ipapakasal si prinsesa, exempted sa buwis, pero walang nangangahas na lumaban dun kay Goliath. Bakit? Kasi nga, dahil parang walang nag-e-exist na Diyos sa kanilang mga buhay. Pero itong si David, alam niyang buhay ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Kaya nga po nung nagharap itong si Goliath at si David, ang takbo niya pasulong, pero yung mga Israelita patras. Diba? Sabi niya dun sa Psalm 23 verse 4, mabasahin natin yan sa aklat ng mga awit. Sabi doon, dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan pagkat ikay aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalos ang aking gabay at sanggalang. Alam niya sa sarili niya na buhay ang kanyang Diyos na pinaglilingkuran, at alam niya na ililigtas siya ng Panginoon na kanyang pinananaligan. Ganyan po nanalig o nanampalataya itong si David. Yan yung unang bagay, si David ay nanampalataya sa Diyos na buhay. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, isang refleksyon sa umagang ito. Pag humaharap ba tayo sa mga higante ng buhay, maaaring yan ay pagkakautang, pagkakasakit, broken relationship, bondage to sin, etc. etc. Ano man ang mga higante ng buhay na kinakaharap natin sa ngayon, aaninag pa ba sa ating mga pagkatao na tayo ay nananampalataya sa isang Diyos na buhay?
Yan ang magandang pag-isipan, mag-reflect tayo, pagbulay-bulayan natin ang bagay na yan. How do we react pagka tayo ay mga sitwasyon na kinakaharap na tila ba higante na hamon ng buhay sa ating modernong panahon? Paano tayo nagre-react sa lahat ng ito? Si David, makikita natin, nanampalataya siya sa Diyos sa buhay. Ganyan ang pananampalatayang meron nitong si David. At sana sa modernong panahon bilang mga Kristiyano, tayo din ay may ganitong klase ng pananampalataya. Yan yung unang bagay, si David ay nanampalataya sa isang Diyos na buhay. Ikalawang bagay, paano nga ba nanampalataya itong si David? Ang pananampalataya ni David sa Diyos ay hindi nagmaliw, consistent, hindi nakalimot. In verse 34 to 37 ng 1 Samuel 17, ito po ang sabi niya, ngunit sinabi ni David kay Saul, ako po ang nag-aalaga sa kawan ng aking ama. Kapag ang isa sa mga tupang inaalagaan ko ay tinatangay ng leon o oso, hinahabol ko po ito at inaagaw ang tupa. Kapag hinarap ako ng leon o ng oso, hinahawakan ko ito sa panga at pinapatay. Nakapatay na po ako ng mga leon at mga oso. Isasama ko po sa mga ito ang Pilisteyong iyon, sapagkat ang nilalait niya ay ang hukbo ng Diyos na buhay. Idinugtong pa ni David, iniligtas ako ni Yahweh mula sa mga mababangis na leon at mga oso, ililigtas din niya ako sa kamay ng Pilisteyong iyon. Kaya sinabi ni Saul, kung gayon, labanan mo siya at samahan ka nawa ni Yahweh. Consistent, hindi nagmaliw, hindi nakalimot ang pananampalataya ni David. He looks back. Tiningnan niya pabalik yung kabutihang ginawa ng Diyos sa kanyang buhay sa nakaraan. At yun yung naging tapang niya upang harapin ang mas malaking hamon na nasa kanyang harapan that time. Hindi siya nakalimot. Unlike the Israelites ng mga panahon na sila ay naglalakbay, nang sila ay galing sa Ehipto, nakita nila, nasaksihan nila ang mga dakilang bagay na ginawa ng ating Panginoon, pero nakalimot sila. Anong ginawa nila? Nagre-reklamo sa Panginoon. Nakalimot, nagmaliw, fluctuated ang kanilang pananampalataya. Pero si David hindi nakalimot. Meron siyang pananampalatayang hindi nagmamaliw. Kaya bilang refleksyon muli mga kapatid, sa mga panahon na maharap tayo sa mga higanting hamon ng buhay, look back, alalahanin natin ang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay sa nakaraan. Ganyan nanalig itong si David. Tiningnan niyang pabalik kung paano naging mabuti ang Panginoong Diyos sa kanyang buhay sa nakaraan. Ganyan po nanalig itong si David. Hindi nagmaliw, consistent, unfluctuated yung kanyang pananampalataya. Katlong bagay, paano nanampalataya itong si David? Nanampalataya siya ng may katiyakan. Ang definisyon ng pananampalataya ay isang paniniwala sa mga bagay na hindi mo pa nakikita. Si David, ganyan po ang kanyang pananampalataya na tila ba kinlaim niya na sa kanyang puso. Mamaya ang ulo mo, sabi niya kay Goliath, ay nasa akin ng mga kamay. Ganyang katindi yung pananampalatayang meron si David. In verse 46 to 47, the Bible says, ngayong araw na ito'y ibibigay ka ni Yahweh sa aking mga kamay. Pababagsakin kita at pupugutin ko ang ulo mo. At ipapakain ko sa mga ibon at sa mga babangis na hayop ang mga bangkay ng mga kawal ng hukbong Pilisteo. Sa gayon, malalaman ng buong taigdig na may Diyos sa Israel. At makikita ng lahat na narito na makakapagligtas si Yahweh kahit walang tabak at sibat. Kay Yahweh ang labanang ito at ibinigay na niya kayo sa aming mga kamay. Tingnan mo yung salitang ibinigay na niya kayo sa aming mga kamay. Past tense na po yun. Ganon katindi ang mindset nitong si David. Balik tayo dun sa awit 23 verse 5. Sabi niya po doon, pinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalabang ko. Sa aking ulo, langis ay binubuhos, sa aking saro pagpapalay, lubos-lubos. Ang konteksto daw po ng salo-salo na yan ay nung unang panahon,
Kailangan manalo ka muna sa digmaan bago magkaroon ng salo-salo. Pero itong si David, salo-salo na muna bago ang laban dahil alam na niya sa kanyang puso. He knew he already won the battle. May katiyakan yung kanyang pananampalataya. Ganyan katindi yung mindset ng pananampalataya na meron itong si David. Ganyan po nanalig itong si David. Alam niya na buhay ang Diyos na kanyang pinananampalatayanan. Ang pananalig niya ay hindi nagmamaliw at may katiyakan. Kaya nga mga kapatid, mga kaibigan, paano ba tayong maharap sa mga higante ng buhay? Para ba tayong walang Diyos? Kalimutan na ba natin yung kabutihan ng Panginoon na ginawa niya sa ating buhay sa nakaraan? Gaano katiyak, gaano katibay ang ating pananampalataya sa Kanya? Maybe this is the perfect time to reflect and search our hearts. Kamusta ba ang pananampalataya na meron ako sa Panginoon? Fluctuated na ba? Lumalaban pa naman o talagang padilim na? Renew our faith. Lord, dagdagan niyo po ang aking pananampalataya. Dahil wala akong magagawa kung ako ay hiwalay sa iyo. Sana ganito po yung ating panalangin sa mga panahon na pinanghihinaan tayo ng pananampalataya. Maging inspirasyon natin si David at tularan ang kanyang pananampalataya. The title of this message, David's Faith. Sa Diyos ang papuri. Happy Sunday, blessed Sunday everyone. Mga kapatid, mga kaibigan, magandang araw po sa inyong lahat. Glory to God.